Hello beautiful people, this is your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Napaka-fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng, alam nyo na, charot. So yun. So kamusta naman kayong lahat? So matagal-tagal tayo hindi nakachika dito sa Sam TV kasi nga busy ang Mama Sam ninyo. Sunod-sunod yung mga pinuntahan kong pageant. Kaya pasensya na po. Pero ngayong araw na to babawi ako. Bago ako bumawi ng bonggang-bongga, gusto ko muna mag-shoutout sa mga kaibigan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Siyempre unahin na natin dyan yung mga kaibigan natin nasa parting USA. Nako, ang dami natin kaibigan dyan sa parting Amerika na talagang nanonood sa atin. Lalo-lalo na yung mga nasa USA na Pinoy. Hello, kamusta kayo? At hindi lang yan. Yung mga kaibigan natin na nasa Canada, ayan, ang daming Pinoy sa Canada, no? Hello sa inyo lahat. Sana lahat kayo ay okay na okay. At hindi lang yan. Bukod doon, syempre may mga kaibigan tayo na nasa Europe na nanonood sa atin. Maraming salamat naman. Umaabot tayo dyan. At hindi lang sa Europe, meron din tayong kaibigan sa Australia. O, di ba? Yung mga taga-Australia natin mga friends, nandiyan sila at tumututok dito sa Sam TV. Maraming salamat po. At ito, bongga to, yung mga nasa Middle East. O, di ba? Yung mga nasa Middle East nating kaibigan, talaga namang masasabi ko, love na love nila si Mama Sam. Thank you so much. At saka, syempre, sa buong Asia at Africa. Asia sa Pilipinas, talagang grabe yung suporta. Nakikita ko, inaabangan talaga nila at pinapanood nila ang mga chika natin dito sa Sam TV. So yon, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal. Talaga namang ramdam ko hanggang puso ko ang inyong pagmamahal. Kaya God bless you guys and more power sa atin lahat, diba? So ito ngayong araw na to, may chika ako sa inyo. Nako, grabe. Pagkatapos ng manhan, syempre pumunta ako doon sa backstage, doon nakichika ako ng todo-todo. So habang kasi nagpipicture-picture, inaabangan ko kasi si Jordan, kasi si Jordan lang naman gusto ko ma-interview. Ewan ko ba, hindi ko na-interview yung title holder. Padaan-daan lang naman siya sa harapan ko. Pero in fairness, napakagwapo ni Mr. Franz. Talagang masasabi ko, my gosh, nakakalaglag panty talaga siya kasi ang cute niya. Pero hindi ko siya interviewin dahil siguro nagmamadali ako. Gusto ko ma-interview si Philippines. Parang feeling ko ang dami kasi mag-i-interview sa kanya after. So, inuna ko na si Philippines. So, diba? Sinundan ko talaga. Tapos, doon sa likod, grabe, may mga kandidato talaga na alam mo yun, hindi nilang matanggap na wala sila sa top 20, wala sila sa top 10, yung mga ganun, wala sila sa top 5. Yung disappointment nila. Pero nandoon ako na naiintindihan ko sa kabilang banda. Ang isa sa mga na-interview ko na tuwan-tuwa ako ay si Australia. Kasi si Australia kasi sobrang bait, sobrang panalo ng attitude, sobrang tanggap niya kung ano yung posisyon na nakuha niya dito sa sa tawag dito, sa manhan. And then, ayun, may plano pa siyang sumali pa sa iba pang pageant. And natuwa ako sa kanya kasi sabi ko, oy, napakagaling naman ng personality niya. So, hindi nagkamali ang manhan na ipasok siya sa semifinals. Pero may mga ilang kandidato ako na nakita na grabe ha, ang bitter. Yon, ganon. So, talagang masasabi ko, ay nako, bakit ganyan ang reaction, di ba? Kasi sinabi nila na hindi daw deserve ng top 5, tapos sinabi pa nila na parang politika daw ang pageant, ganon, yung manhan, lahat naman ng pageant. Pero parang feeling ko, kapag hindi talaga nananalo ang kandidata o kandidato, ganito talaga ang sinasabi. Lalo na kung sobrang ine-expect niya na mananalo siya dito tapos hindi siya nanalo. Yun. So sabi ko, ay nako, ang bitter lang nung dating, ganon. Pero hindi mo may aalis sa kanila yon. Sa kabilang banda, naiintindihan ko talaga. Kasi nga,
syempre, binigay nila yung best nila at ganun ang naging resulta, 'di ba? So, 'yon. Pero ang importante dito ay dapat na-enjoy nila yung pageant para kahit hindi ka manalo, alam mo yon, may ano ka pa din, may ano ka, tawag dito, may baon. Kahit hindi ka nagwagi sa pageant na to, at least, di ba, yung puso mo, masasabi mo, ay, panalo naman ako dito. Ganon. Hindi yung parang ang bitter lang nung dating. Kasi parang pag ganon, parang hindi mo na may enjoy yung activity, hindi na ano yung moment. Kaya nga, di ba, sinasabi, dapat pag nagpa-pageant ka, dapat lahat ng mga eksena ini-enjoy mo lang. Yung mga paandar, yung mga eksena, tapos yung kasama mo yung mga kapwa mo candidates. Kasi pag nag-uwian na kayo, wala na. O, di ba? So, tapos na yon, hindi mo na sila makakasama uli. So, next time na, di ba? Kung may pagkakataon. Kaya dapat yung mga sumasali sa pageant, yung experience na to talagang ayun yung dala-dala mo. Manalo ka man o natalo ka. And then, dapat happy ka sa mga nanalo. Yon, ganon. And then, siguro, yung expectation niya, mataas. O, di ba? Kaya ganon. Pero isa lang sa masasabi ko, kaya to hindi nanalo. Charot. Kasi amoy putok siya, charot. Kaya siguro hindi to nanalo. Grabe, ganon, ang lakas talaga ng power. So sabi ko, I think kaya to hindi nanalo. Charot lang yon, hindi. Hindi ko naman sinabi ko anong bansa, di ba? So, mayroong pa nga ako nakita, nagdrama pa siya. Yung, alam mo yun, sobrang sad niya talaga. Tapos, hindi niya talaga matanggap kung bakit hindi talaga siya nanalo. Pero, sabi ko nga, dapat cool lang sila. Ganon! At eto na nga, grabe, isa pa to sa mga pinag-uusapan sa social media. So, sabing ganon, kung madadagdag ba dito sa Miss Grand Philippines si Gassini Ganados, kasi usap-usapan nga ang Miss Cebu daw ay si Gassini Ganados. Totoo kaya to? Hindi ko alam. Basta naririnig ko lang siya. Naririnig kong pinag-uusapan pero wala namang confirmation. Sabi ko nga, napaka-unfair naman kung isasali pa nila si Gassini, halos kalahati na ng isang buwan na yung lumalaban yung mga candidates dyan. Pero, kung sasali si Gassini, wala tayong magagawa. Bongga yun, ganon. Kasi, di ba, parang, ayan na nandiyan na ano pa bang magagawa natin? But, nandoon ako sa part na sana ang Miss Grand Philippines, hindi na kayo nagpapadagdag ng mga kandidata na mula sa iba't iba pang lugar. Kasi, yung 27 na nauna, napaka-unfair naman doon sa 27 na nauna. E di dapat ang pageant ninyo, ngayon pa lang yung screening, kasi ngayon pa lang sila makakadating, kesa naman yung parang naghahanap pa rin kayo, may mga kandidata na, tapos yung mga kandidata, guesting doon, guesting dito, parang mali. Alam nyo yun? So, gusto ko, syempre, na nandiyan si Gassini, nandiyan si Michelle, nandiyan si maganda yon kung makikipagbardagulan talaga sila. Pero parang unfair naman doon sa mga ibang candidates na sumasali dito, di ba? So, yon. Ay nako, nakakaloka. Hindi ko alam kung bakit ganun ang sistema. Pero sana naman, kung may madadagdag, sana dinadagdag nyo na yan a week ago, hindi yung kalahati na ng buwan ng pageant. Hindi, isang buwan na nga kasi 24 sila, May 24 sila ano na ngayon, 20, so 4 na araw, so isang buwan na. So dapat, inano na nila yon kasi daw ang event naman daw ay sa susunod na buwan pa, sa July. So, sa July pa din daw yung preliminary competition. So, hanggat hindi pa nagpiprelim, pwede pa daw magdagdag ng kandidata sa Miss Grand Philippines. So, ano ba yun? Kakaloka. So, sasali ba talaga si Gassini Ganados? Hindi ko yan masasagot kasi wala naman tayong access doon sa Cebu at hindi ko naman natatanong si Gassini. Pwede ko naman siya itanong. Try ko itanong. Hindi ko siya matanong kasi parang feeling ko hindi totoo. Oo, parang feeling ko hindi naman siya lalaban. Pero kung nandiyan siya, panalo, di ba, si Gassini na yan. And tignan natin kung magjo-join nga ba ang isang
Gasini Ganados dito sa Miss Grand Philippines. Dati nga, di ba, pinapasali natin siya sa supranational, hindi naman siya sumasali. Nagdagdag din ng edad ang supranational pero hindi siya nag-join. So, ayun yung mga iniisip ko na, ay, baka hindi sasali. And then, next is, bakit ngayon dito sa Miss Grand sasali siya? So, abangan natin yan. Kung totoo nga. Sana naman yung sa sa mga admin ng social media, nananawagan ako sa inyo na sana maging responsible kayo sa mga pinopost ninyo. Sana yung mga legit lang talaga. Yung totoong pinag-uusapan, hindi yung mga yung mga parang ekse-eksena lang kasi katulad nga nito, 'di ba? So hindi natin alam kung totoo ba siya o hindi. Kaya sana pag nag-post po kayo, yung totoo, yung legit po. Yan, ganon. Nakakaloka, sakit sa ulo, may mga paganito pa. Anyway, so abangan natin kung sino nga ba ang mga madadagdag. Pero kasi sinabi kasi ni CJ Opiasa, ang mga madadagdag daw dito ay galing daw sa iba't ibang klase pa ng probinsya at 6 daw yon. So, tingnan natin kung sino. Oo nga, no? Dapat may mga ilan-ilan pa dyan talaga na madadagdag na hindi ko pa nakikita. Baka tingnan natin kung ngayon ay pumasok na sila ng bonggang-bongga. So, yon. So, kaabang-abang talaga, no? Ang Miss Grand Philippines. Nakaka-excite. Hanggang ngayon, hindi pa rin na matapos-tapos na sana sumali si ganito, sana sumali sa ganyan. Pero tulad nga na sinabi ko, sana maging responsible naman yung mga admin, yung mga pages na nagpo-post sa social media. Kasi nga, yung mga tao umaasa din lang sa inyo kung ito ba ay totoo o hindi. Kasi syempre kung ano yung ibabalita ninyo dyan, ayun yung aanuhin nila, paniniwalaan nila, di ba? And pag hindi yan nagkatotoo, magkakaroon sila ng disappointment katulad ng mga nung nakaraan. Ay, hindi naman pala sasali si ganito. Ay, hindi naman pala sasali si ganito doon sa Miss Universe Philippines, di ba? So, yun. So, let's see guys kung makikita nga natin ang Gasini Ganados. At dito naman sa Manhunt, syempre congratulations sa mga ilang mga nagwagi, di ba? So, sa top 5 nila, naku, napaka-variety ng top 5 nila at napaka-bongga talaga. Sobrang natuwa ako doon. At saka, syempre, doon din sa mga tawag dito, sa iba pa na inaabangan natin dito sa mga sa mangyayari sa mundo ng pageantry, yung mga iba pang laban at pageant. So, yon. So, guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Syempre, comment below kung ano naman ang chika nyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. And then yon, guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.